ang ano no, sa akin, para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiya patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para Yes. sa akin at doon nila ako gisa-gisahin Ayun. para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang ano. Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta. Any thoughts po? Katulad yan na medyo nagugulan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka-layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ini-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parting yun ay medyo mas nabigyan linaw. At hindi ho, at nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay ang mga pangyayari ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Sir, ngayon lang namin nalaman na ang PIDEA pala ay nag-hire na ng mga congressman para maging spokesperson nila. At itong si Congressman Asidri, hindi na pala ito attack dog ni Martin Romualdez, kundi siya ay mahilig din sa 50 Shades of Grey. Shady past. Kasi shady pass daw eh. Teka muna, Erika, sumuntok ka na. Ako naman nasusuntok. Go ahead, ba? Ganyan kawalang kwenta ang kongreso na yan. Tignan nyo naman ang mga sinasabi, ang babata nyo, ang kukorap na ninyo. Exactly, Mga the word. attack dogs ni Martin Romualdez, nakakahiya ang kongreso na yan. But the people, claro. Okay, si Attorney Bosantog wants to say something. Reserve mo na sir, hold your line yun at Gusto lang namin magana, sir. Morales. Kasi natawa kami dun sa Sa video na 50 yun. Shades of Grey. Shady past ka pala, sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual with their misconduct has no bearing in the case. So it's not even a part na acceptable siya sa form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. Kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. Not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan eh. Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right Yeah. To to compare demand kung ikaw may naging biktima ng sexual abuse. Correct. That is the standard. So that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth. It's not even a standard of evidence. They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. No. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse powers in the government. Pero kasi sa mga ganitong issue, national interest to eh. Pero why do we respond that way? Yeah. Igigibigyan natin ng pagkakataon si Ginong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Sir, go ahead, yes. go ahead, go ahead. Hello. Yes, sir. Opo. Alam nyo, yung tinuran po nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya dahil entitled naman po siya sa kanyang opinion at yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat Yes. sa kay PIDEA Director General Virgilio Lasso na Exactly. willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7.
At yung pangalawang sulat ko is itong, Go ahead, sir. Dito? Nakikita namin. Ay, ano man, sir? Yan. Go ahead, Oh, sir. yan. April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PIDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot Klaro. o ng white powdery substance. Pero sabi niya pag Ganon din si Maricel Soriano. available yun, ibig sabihin pag na-file lang. Para sa akin, hindi na para dapat pagtulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiya patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para Yes. sa akin at doon nila ako gisa-gisahin Ayun. para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Ayan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang umarap kanino man na challenge sa kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bitbit niya, kahit isang dosenang leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. At ni So, Lisa. wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am Alam niyo Lorraine, po, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama. Yun po yun, wala Very pong ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang Very gustong good. marinig ng taong bayan. Ako'y natatakot doon sa nabulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa sa alanganin itong bansa natin dahil biruin nyo ba naman nalantad na kung ano yung naging activities ng naging presidente ng Exactly. ating bansa ngayon. Kaya nga dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako baka bigla ako ang naging akusado. Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Yes. Diba? Tama. Linawin ko lang po, lilinawin ko lang po. Hindi po ako ang nag-aligasyon sa kanya. Yes. Ito po yung confidential informant. Klaro. Ito po. Ito pong information na ito nalantad sa publiko nung inilabas ni Maharlika. Hindi po ako. Klaro. Kaya nga, parang ang pinipin daw nila ako, dahil ako yung investigador. Pero bakit hindi natin mismo, yung nasasangkot dyan, yun mismo ang magpatunay na siya ay malinis. Na lahat na nakalagay sa informasyon na yan, na nilalantad ni Maharlika, hindi totoo. Ito yung aking drug test. Ito ang aking hair follicle drug test. Di ba? Klaro. Yun, Yes, sir. magpapatunay yun. Thank you, sir. Attorney Marlon. Nung nakausap niyo yung confidential informant, ano pong sinabing ginagamit during that time? Okay po, specific. Okay. Okay. Klaro. Supported with picture, sir, ng bago mo gawin ang kanyang salaysay. Opo, yun kasi yung naging motivation ko dahil nung binabanggit niya yung mga personalidad talagang, ito po picture,
At hindi lang po yung computerized print out na litrato, pati yung pinanggalingan. Kaya nga kung makukuha natin yung folder, may certification bawat litrato na siya ang kumuha. Totoo po yun. Kaya nga ang issue here is no longer about whether or not nilabas yung documents, there was a leakage of information. Because at the end of the day, for me, that trumps everything. That's a matter of national interest. Was there an abuse of power when there was supposedly an operation to be conducted against certain individuals, but due to interventions of people from the Malacanang, the same was not. That is undue treatment to the Filipino people. Ang sabi ko kanina, kung ang ordinaryo na ibabypass operation mo yan, yung mga tao on the streets, just because somebody is popular or just somebody is connected, hindi mo ginawa yun. That's a gross violation of our oath as public officials. Klaro. And Attorney, Hindi na ano yan, from the up, down, from the Malacanang, mga PDEA. Hanggang sa pinakamababa. Hanggang kina Sir Jojo. The accountability flows. do you think this is still relevant to the current situation where he is now president? Alam nyo, sa akin, personal opinion, no? At kung ang pagbabasihan natin is yung Article 7 ng 1987 Constitution, dapat siguro tignan natin, hindi rin sa serious index na, kundi matiyak natin yung present condition ng kanyang kalusugan. Katulad nung yung medical condition niya, yung kanyang psychological condition. Kasi napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa pagitan ng isang pangulo. Konting pagkakamali lang, isang maliit na pagkakamali lang, lalo na sa foreign policy, patay tayong lahat dyan. Exactly. Kaya kapag ka ang isang tao na nasa impluwensya o nasa pinaniniwalaan, nasa impluwensya o nagugumon sa pinagbabawal na gamot, distorted ang isip niyan. Yes. Di ba sa karaniwang tao lang pagka isang addict talagang ang hirap panghawakan ng kanyang paninindigan. Yung kanyang mga desisyon hindi siya normal. Napaka-unstable niyan. Kaya dito, dapat pumapasok dito yung kaya nga, sabi ko, ang purpose nitong investigation dito, makapag-craft tayo ng mga nararapat na batas. Kung meron man dapat tayong i-amend, kung meron man dapat tayong gawin na bagong batas, gawin na natin. Ngayon, sinusulang nila yung amendment ng Constitution. Bakit hindi natin palakasin pa yung magkaroon ng safeguard doon sa mga doon sa mga dapat gawin o mga dapat ingatan o hindi dapat gawin ng isang elected official. Lalo na Pwede bang may babasahin ako na may pinadala na Question. comment. Sige. Sabi niya, imagine si PBBM, nung president na siya, insisted on dismissing 18 colonels who were allegedly involved in illegal drugs, na ang basis lang ay matrix na ginawa ng PNPA 96 graduate na drug addict long time ago, na ang isinama sa matrix ay mga classmates niya na hindi siya pinautang. Kilala ko yan. That allegedly po, sina Brigadier General Peralta and Medina lang ang tatanggapin ang resignation, pero isinama ang ibang colonels para daw po may impact sa publiko. Kawawa po ang Yan. nangyari sa... So, okay. May Sir, would you like to react to that? Narinig ko siguro itong balita. Ako po muna, no? Yes. Go. Iyan po yung laman ng sulat ko doon kay Pangulong Ferdinand Marcos noong April 22. Na-receive po ng Office of the President noong April 22, no? So, nandyan yan, sabi ko dito, no? Why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. In weeding out iskalawags in uniform. Hindi ba't pwersahan ninyong pinag-resign at tinanggal sa police service yung mga police general nang dahil lamang sa chismis o marites na ang mga ito ay involved sa illegal drugs, as well as in barangay drug clearing? Yung mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan na tinaliman ng droga ay patuloy na nagdurusa sa kulungan dahil wala man lamang pampiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of a drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talagang tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin na drug-free tayo? Shouldn't we prove above all else that the Office of the President is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act? For you to prove
that you are clean and not addicted to illegal drugs, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. Ito yung laman pa ng sulat ko ito. May we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. April 24 po ba ito, sir, nasulat at ikaw ang naglagda at ito ba'y receive? April 22 po, na-receive po yan sa Office of the President. Yan po, meron siyang meron siyang tatak na Na-receive. may QR code. Tapos na-receive din po sa Office of the Senate President. Okay, Senator Big. Sir, medyo mabigat itong final na tanong ko at tayo may pa-wind Yes, sir. up at you may or you may not answer. Pero hanggat nandito ka, sir, itatanong namin ito sa iyo. Batikan po kayong investigador at intel operative on anti-drug operations sa PDEA during your time. Nasanay kayo, trained, and nasa actual na operations, nalalaman mo ito, ang mga gawain na ito. Ang tanong, you were saying kanina na ginagawa mo ito sapagkat even beyond 10 years na nag-lapse na or 12 years, you believe this is a vital question on the degree of psychological capacity and mental health condition of the President to continue functioning as President. Kaya ka nagpo-pursue ng ganitong paghahanap ng katotohanan. Ngayon ang tanong, sir, ay ganito. During the time that you were facing the confidential informant, were you convinced that the subject, Bongbong Marcos Jr., then Senator, now President, was really into that drug abuse and drug addiction or illegal drug use as shown sa pakikipagkausap mo sa confidential informant? During that time, were you convinced na mayroon talaga siyang involvement? And i-forward ko, sir, up to the present, do you still believe that he is into that kind of drug abuse which is very dangerous? You may or may not answer. Opo. Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya ay illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisigutin niya ron sa ilong niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisigutin niya. Ang sinisigot lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hindi naman po siya pwede suminghot ng shabu kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, di sana agad-agad nagpa-drug test siya. Ayun. Yun lang po. Your answer is now understood by the people. Maraming salamat, sir. Claro. Kaya pala ganyan umasta sila Lisa Araneta Marcos na parang they are above the law. Yeah. Kasi pala talaga sa isip nila they are above the law at hindi lang pala sa isip nila. Totoo pala. No, totoo Yun. pala. Yun. Ako, ganito po, Right, sir. Right. Bigla tuloy ako na-excite sagutin si Ma'am, Ma'am Lorraine. Yung nangyari po doon sa SMNI na pagkakaloob, pagpapataw na indefinite suspension na wala naman sa batas na patawa ka na. Ito yung yung isang parang walang iniwan sa isang drug offender o habitual drug user. Ito na sabihin na junkie o talaba na talagang pagkaya nag-trip. Talagang aabutin mo talaga yung talagang pagpapahirap na walang katapusan pagpapahirap. Kasi nga, anong dahilan? Adik eh. O bakit yung isang biktima tinatad ng saksak? Talagang punong-puno talaga. Talagang halos hayop yung trato doon sa sa isang biktima. Kasi nga, adik eh. Bakit yung isang hinalay niya yung kanyang anak na siyam na buwang gulang? Yes. Kasi nga adik eh. Ibig sabihin, doon tayo pumupunta doon natin napapagtanto na itong mga nasa impluwensya ng ito nagbabawal ng gamot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon man ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon ay dahil nga
doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Yun lang po. Tinumbok po ninyo, Hindi Ginoong lang- Morales, yeah. ma'am?